TPP 5 AFA, Term 1, Week 5. Mga uri, lahi at karaniwang sakit ng poultry animals. Revised K-12 curriculum with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga uri, lahi at karaniwang sakit ng poultry animals. Kaugnay na paksa bilang isa, ang mga karaniwang uri at lahi ng poultry animals na makikita sa pamayanan na maaring alagaan. Mga layunin. Una, natutukoy ang iba't ibang uri at lahi ng manok, pato o itik o bibe, pabo at gansa. Pangalawa, naibibigay ang mga katangian ng karaniwang uri at lahi ng manok, pato o itik o bibe, pabo, gansa at pangatlo, naiisa-isa ang mga kahalagahan dulot ng pag-aalaga ng manok, pato o itik o bibe, pabo at gansa. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Iguhit ang hugis puso sa patlang bago ang numero kung tama ang pahayag at tatsulok naman kung ito ay mali. Umpisahan na natin. Para sa unang bilang, sa pag-aalaga ng poultry animals gaya ng manok o pato, kinakailangang may sapat na kaalaman at kakayahan ang mag-aalaga ng mga ito. Ito ba ay hugis puso o tatsulok? Tama! Ito ay puso. Pangalawa, kailangan ding planuhing mabuti ang lugar o lokasyon kung saan aalagaan ang mga poultry animals. Ito ba ay puso o tatsulok? Magaling! Ito ay puso. Pangatlo, kahit anong uri ng poultry animals ay maaaring alagaan. Ito ba ay puso o tatsulok? Magaling! Ito ay tatsulok. Pang-apat, alamin ang mga hakbang sa natural na paraan sa pag-aalaga ng poultry animals. Ito ba ay puso o tatsulok? Tama! Ito ay puso. Panglima, maaaring mag-alaga ng poultry animals kahit kulang-kulang ang mga kagamitan o kasangkapan. Ito ba ay puso o tatsulok? Mahusay! Ito ay tatsulok. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paano to? Lagyan ng check ang patlang kung ang hayop ay kabilang sa poultry animals at X naman kung hindi. Para sa unang bilang, manok. Ito ba ay check o X?
Tama! Ito ay check. Pangalawa, baboy. Ito ba ay check o X? Mahusay! Ito ay X. Pangatlo, baka. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay X. Pang-apat, pato. Ito ba ay check o X? Magaling! Ito ay check. At pang-lima, pugo. Ito ba ay check o X? Napakagaling! Ito ay check. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Poultry animals. Ito ay tumuturing sa mga ibong inaalagaan sa bukirin na karaniwang pinalalaki para ibenta, lutuin at kainin ang kanilang karne at itlog. Kabilang sa poultry ang manok, pabo, gansa, bibe, pato at kalapati. Pagproseso ng pag-unawa. Paano to? Pagmasdan mabuti ang mga larawan sa ibaba. At sagutin ang mga katanungan sa iyong papel o kwaderno. Para sa unang katanungan, kung bibigyan ka ng pagkakataon na mag-alaga ng hayop, alin sa tatlong hayop ang iyong aalagaan? Pangalawa, alin sa kanila ang pinakamainam na alagaan? Bakit? Ikalawa at ikatlong araw. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ngayon ay aralin natin ang mga karaniwang uri at lahi ng poultry animals na makikita sa pamayanan na maaaring alagaan. Una, pugo. Ang pugo ay isang uri ng maliit na ibong hinuhuli o inaalagaan para kainin o paitlogin. Ang itlog ng pugo ay mahalagang sangkap sa maraming uri ng ulam at nagtataglay ng maraming sustansya. Mabilog ang katawan ng pugo at maigsi ang mga paa at liig.
Tulad ng manok, ang pugo ay magandang pagkakakitaan ng pamilya dahil sa dami ng gamit ng itlog nito. Ang itlog ng pugo ay maaring ipagbili ng nilaga at di nilaga. Ito ay masustansya at maaring gamitin sa iba't ibang putahe ng ulam tulad ng chop suey, embutido at iba pa. Mga lahi ng pugo. Una, kastang kano. Ang may 30 hanggang 35 araw na gulang ay karaniwang may timbang na 200 gramo. Pangalawa, kastang hapon. Ang may 30 hanggang 35 araw, ang gulang ay karaniwang may timbang na 100 gramo. Pangatlo, lahing taksido. Ito ay maitim at may puting batik ito sa dibdib at ulo. Pang-apat, lahing negro. Kulay itim at abuhing itim ito. Pang-lima, lahing silver. Kulay puti at maitim ang mga mata. Pang-anim, lahing katutubo. Matatagpuan ito sa gubat at parang meadow. Pang-pito, lahing Japanese Seattle. May lahing Amerikano ito na kulay kalawang o rust at kulay kastansas o maroon sa ibabang bahagi ng ulo. Pang-walo, lahing Japanese Taiwan. Kilala ito bilang Chinese quail. Maitim ang tiyan at batik-batik ang balahibo ng babaeng pugo. May mapupulang balahibo naman ang mga lalaking pugo. Bumalik tayo sa mga karaniwang uri at lahi ng poultry animals na makikita sa pamayanan na maaaring alagaan. Pangalawa, manok. Ang manok ay isang uri ng domestikadong ibon na kadalasang kabilang sa mga pagkaing niluluto at inuulam ng tao. Tandang ang tawag sa lalaking manok. Inahin naman ang sa babaeng manok. At sisiw para sa mga inakay o anak na ibon nito. Ang mabata-batang inahin, halimbawa, wala pang 1 taon, ay tinatawag na dumalaga. Ito ay tinatawag na free-range chicken na kung saan ang mga manok na ito ay maaring mabuhay kahit saan sa bakuran. Kabilang ang mga manok sa mga poultry, mga ibong inaalagaan at pinalalaki para kainin. Manukan ang katawagan sa pook na alagaan ng mga manok sa bukid. Tukuy naman natin ang mga uri ng manok na mainam para sa karne o broiler.
Una, arbor acre. Ito ay nakapagbibigay ng masustansyang karne. Pangalawa, Hubbard. Ito ay mainam alagaan dahil sa masustansyang karne nito. Pangatlo, Cab. Puti ang balahibo at kulay dilaw ang balat. Basahin mo ang mga ito. Ngayon ay tukuyin din natin ang mga uri ng manok na mainam sa pangingitlog o layer. Una, White Leghorn. Kulay puti at may malalaking paa. Pangalawa, Minorca. Nangingitlog ng 200 pirasong itlog sa isang taon at may katamtamang laki ng itlog. Kulay itim ito at galing Espanya. Pangatlo, Mikawa. Ito ay kulay puti at nangingitlog ng 200 pirasong itlog sa isang taon. Dumako naman tayo sa mga uri ng manok na mainam sa pangingitlog at kanilang karne o duwal. Una, Plymouth Rock. Ito ay manok na galing sa Amerika at nakapagbibigay ng masustansyang karne at itlog. Pangalawa, Rhode Island Red. Maganda ang klase ng itlog at ito ang madalas na inaalagaan ng mga magsasaka. Pangatlo, New Hampshire. May pula kayumangging balahibo. Bumalik na tayong muli sa mga karaniwang uri at lahi ng poultry animals na makikita sa pamayanan na maaring alagaan. Pangatlo ang pato o itik o bibe. Ang bibe, bibi, itik o pato ay isang uri ng ibon. Karaniwang tinatawag na bibi o bibe ang mga uring may mapuputing balahibo. Samantalang itik naman ang may mga kayumanggi o itim na kulay. Ito ay ibong lumalangoy o waterfowl na kamag-anak ng gansa at sinse o swan. Ito ay angkop sa mga lugar na malapit sa tabing ilog sapagkat dito ay sagana ng kakaning itik. Maaari ding mag-alaga ng itik sa isang artipisyal na lawa upang maging paliguan at languyan. Ang mga itik ay madaling alagaan gaya ng manok. Ngunit
may mga itik na nangangailangan ng ilog o lawa na maaari nilang paglanguyan. Mayroon din namang uri ng itik na gustong maglagi sa lupa kaysa sa ilog o lawa. Inaalagaan ang itik para sa itlog at karne nito. Ang itlog ng itik ay ginagawang itlog na maalat, balut o penoy. Mga uri ng itik. Una, native o Pateros duck. Mas maliit ito kaysa sa imported breed. Ito ay malimit mangitlog ngunit hindi ito naglililim. Ang karaniwang kulay nito ay itim, puti, abo o kape. Pangalawa, Muscovy duck. Kilala ito bilang patoril o bide. Mataas ang kalidad ng karne nito. Pangatlo, Peking duck. Laging nakatayo at tuwid ang leeg ng mga ito. Sa loob ng 2 hanggang 3 buwan ay maaari na itong ipagbili. Napakainam ang karne ng Peking duck. Pang-apat, Khaki Campbell duck. Hiyang sa lupa ang lahing ito at mabilis mangitlog. Ang isang inahin ay nakaka300 itlog sa isang taon. Bumalik tayo ulit dito. Pang-apat, pabo. Ito ay isang uri ng ibong inaalagaan para sa produksyon ng pagkain. Malaki ang pabo kung ikukumpara sa ibang uri ng ibon. Maraming lahi ang pabo at iba't iba rin ang kulay ng balahibo ng mga ito. Mayroon kulay purong puti, may puti na may kombinasyong itim, may kulay abo, at may purong itim. Ito ay may malapad at magandang buntot. Lahat ng pabo na inaalagaan ngayon ay pangkomersyo ay kulay puti at may malapad at malaking dibdib. Ang produktong nagmumula sa pabo tulad ng karne at itlog ay nagbibigay ng mas malaking halaga kumpara sa gagastahin sa pagpapalaki nito. Pang-5, gansa. Ang gansa ay isang uri ng ibon na maaaring alagaan sa bakuran. Mas malaki ito kumpara sa pato o itik. Kahawig nito ang bibe. Iba't iba din ang kulay nito. May puti, itim at kayumanggi. Ang itlog nito ay maaari ding kainin o kaya'y ibenta. Paglalapat at pag-uugnay. Paano to? Pagtapat-tapatin ang katangian sa mga iba't ibang uri ng poultry animal sa hanay bee. Isulat ang letra ng iyong sagot sa patlang. Para sa pugo, narito ang hanay A
at hanay B. Ito naman ang mga pagpipilian. Umpisahan na natin. Para sa unang bilang, ito ay may lahing Amerikano at may kulay kalawang at kastanyas. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay B. Lahing Japanese Seattle. Pangalawa, kilala bilang Chinese quail. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay A. Lahing Japanese Taiwan. Pangatlo, kulay itim at buhing itim na pugo. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay D. Lahing negro. Pang-apat, kulay puti at maitim ang mga mata ng pugong ito. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay C. Lahing silver. Para naman sa manok, narito ang hanay A at hanay B. Ito ang mga pagpipilian. Umpisahan na natin. Para sa panglima, puti ang balahibo at kulay dilaw ang balat. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay B. Cub. Pang-anim, kulay itim ito at galing sa Espanya. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay C. Minorca. Pang-pito, ito ay galing sa Amerika at mainam mangitlog at magbigay ng karne. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay A. Plymouth Rock. At ang panghuli, madalas na inaalagaan ng mga magsasaka. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay D. White Leghorn. Ika-apat na araw. Pabaong pagkatuto. Paano to? Ilagay sa bilog? Ang mga poultry animal na maaaring alagaan sa natural na paraan at magtala ng kani-kanilang katangian. Subukan nating sagutin. Poultry animals. Narito ang mga halimbawa ng poultry animal na maaaring alagaan sa natural na paraan. Manok, pato, pabo, gansa, pugo. Pagninilay sa pagkatuto,
gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Pagsusulit. Paano to? Isulat sa patlang bago ang bilang ang tamang sagot. Una, isang uri ng maliit na ibong hinuhuli o inaalagaan para kainin o paitlugin. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay pugo. Pangalawa, ito ang tawag sa lalaking manok. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay tandang. Pangatlo, ito ay ibong lumalamoy o waterfowl na kamag-anak ng gansa at sine swan. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay pato. Pang-apat, ito ay kahawig ng bibe. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay itik. Panglima, isang uri ng ibon na may malapad at magandang buntot. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay pabo. Pang-anim, kung ang pugong may edad na 30 hanggang 35 na araw, ang timbang nito ay 100 gramo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Kastang hapon. Pang-pito, mas maliit ito kaysa sa imported breed na pato. Ito ay malimit mangitlog, ngunit hindi naglilimlim. Ang karaniwang kulay nito ay itim, puti, abo o kape. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay native o Pateros duck. Pangwalo, pugo na maitim at may puting batik ito sa dibdib at ulo. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay lahing tuxedo. Pang-siyam, kilala ito bilang pato real o bibe. Mataas ang kalidad ng karne nito. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay Muscovy duck. Pang-sampu, kilala ito bilang Chinese quail. Maitim ang tiyan at batik-batik ang balahibo ng babaeng pugo. May mapupulang balahibo naman ang mga lalaking pugo. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay lahing Japanese Taiwan. Kaugnay na paksa bilang 2. Ang mga karaniwang sakit ng poultry animals, mga sanhi
palatandaan at pamamaraan sa pag-iwas at panlunas. Mga layunin. Una, natutukoy ang mga karaniwang sakit, sanhi, palatandaan, pamamaraan sa pag-iwas at panlunas sa mga sakit ng poultry animals. Pangalawa, naiisa-isa ang mga kahalagahan ng pagtukoy ng mga karaniwang sakit upang maiwasan ang paglaganap nito sa mga poultry animals. At pangatlo, nakagagawa ng natural na gamot lunas sa karaniwang sakit ng mga poultry animals. Maikling balik-aral. Paano to? Bilugan ang larawan ng mga poultry animals na karaniwang nakikita sa komunidad. Ano kaya ang tamang sagot? Magaling! Ito ay ang pato. Ano kaya ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay turkey. Ano kaya ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay manok. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Paano to? Isulat ang tama kung ito ay nagsasabi ng katotohanan at mali naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot bago ang bilang. Una, ang mga manok ay hindi ibon. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pangalawa, ang mga ibon ay nagkakaroon din ng bulutong. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay tama. Pangatlo, ang mga manok sa bakuran ay maaaring mahawaan ng sakit. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama. Pang-apat, ang mga manok ay hindi nagkakasipon dahil matibay ang resistensya nila sa init ng araw at ulan. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Panglima, ang mga inaalagaang manok sa bakuran ay hindi nangangailangan ng bitamina. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay mali. Pang-anim, ang mga ibon na namatay sa sakit ay maaaring ulamin dahil hindi ito nakahahawa sa tao. Ito ba ay tama o mali? Magaling! Ito ay mali. Pang-pito, ang pag-aalaga ng manok o anumang klase ng ibon ay maaaring pagkuhanan
ng pinansyal na pangangailangan. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama! Pangwalo, ang mga ibon ay kagaya rin ng tao na kailangang gamutin pag nagkaroon ng sakit. Ito ba ay tama o mali? Mahusay! Ito ay tama! Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Poultry. Ang poultry ay tumuturing sa mga ibong inaalagaan sa bukirin na karaniwang pinalalaki para ibenta, lutuin at kainin ang kanilang karne at itlog. Lunas. Ito ay karaniwang tumutukoy sa gamot sa mga karamdaman. Bitamina. Ito ang mga sustansyang kailangan para sa kalusugan ng katawan. Natural. Ito ay nanggaling sa kalikasan, tunay at walang halong artipisyal o pagbabago ng tao. Antimicrobial. Ito ay gamot na binibigay sa mga alagang manok upang mapuksa ang mga mikrobyo gaya ng bakterya. Mga karaniwang sakit, sanhi, palatandaan, pamaraan sa pag-iwas at panlunas sa mga sakit ng poultry animals. Pagproseso ng pag-unawa. Paano to? Suriin ang dalawang larawan. Paghambingin ang dalawang larawan gamit ang Venn diagram. Isulat ang pagkakaiba sa magkabilang bilog at ang pagkakapareho naman sa gitna. Sagutin na natin. Para sa unang larawan, malinis ang paligid. May magandang bentilasyon. Hindi masikip. May sapat na pagkain at tubig. Para naman sa pangalawang larawan, ang pagkakaiba nito ay marumi ang paligid. Walang sapat na pagkain at tubig. Siksikan ang mga manok. At mabaho at walang bentilasyon. Samantala, ang kanilang pagkakapareho naman ay parehong may kulungan ang mga manok. At ginagawa o ginagamit sa pag-aalaga ng poultry. Pag-aralan natin ang mga karaniwang sakit ng poultry animals. Unang sakit, avian flu. Sanhi. Ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon dulot ng avian influenza type A virus ng mga ibong inaalagaan at nasa ilang.
Palatandaan. Kakulangan ng enerhiya, gana at koordinasyon. Pagkakaroon ng kulay na lila sa iba't ibang bahagi ng katawan. Pamamaga ng iba't ibang bahagi ng katawan. Matubig o berdeng pagtatae. Pag-ubo at pagbahin. Nabawasan o abnormal na produksyon ng itlog. Bigla ang pagkamatay ng walang anumang klinikal na palatandaan. Paraan ng pag-iwas at panlunas. Huwag hawakan ang mga ligaw na ibon na may sakit o patay. Tumutok sa mahusay na biosecurity, na ang ibig sabihin, huwag hayaang makapasok ang mga bagay sa labas ng iyong kulungan gaya ng mga ligaw na ibon at daga sa iyong kulungan. Maghugas ng kamay bago at pagkatapos hawakan ang mga ibon. Hugasan at linisin ng husto ang mga feeder, kulungan, hawla, mangkok ng tubig o anumang bagay na regular nilang ginagamit ng mga ibon. Kung magdadala ka ng mga bagong ibon sa iyong kulungan, i-quarantine sila sa loob ng 10 araw sa isang hiwalay na lugar upang makumpirma na sila ay malusog at hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng sakit. Pangalawang karaniwang sakit, pneumonia. Sanhi. Sa sakit na ito, ang bakterya na Mycoplasma galsepticum ang nakakaapekto sa iyong mga alaga. Mas laganap ito kapag stress ang mga alaga. Ang bakterya na sanhi ng sakit na ito ay naipapasa sa pamamagitan ng mga itlog, sa hangin, mga lagayan na ginagamit sa paglipat ng mga ibon o sa pagsasama-sama ng mga nahawaang ibon sa mga malulusog na ibon. Palatandaan. Ang mga sintomas ng pneumonia ay paghahatching o sneezing, pagsisinghot o sniffing, pag-ubo o coughing, senyales ng respiratory disease, mabagal na paglaki o slow growth, basang ilong. Paraan ng pag-iwas at panlunas. Regular na pagpapainom ng bitamina. Kung magdadala ka ng mga bagong ibon sa iyong kulungan, i-quarantine sila sa loob ng 10 araw sa isang hiwalay na lugar upang makumpirma na sila ay malusog at hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng sakit. Kumonsulta sa veterinaryo para sa antibiotics o lunas. Pangatlong karaniwang sakit, ang fowl pox. Sanhi. Ang bulutong o fowl pox ay sanhi ng fowl pox virus. Tulad ng lahat ng virus, ay walang gamot dito pag ito ay umatake na.
Ang mabisang pangontra dito ay prevention. Magbakuna ng Fowlpox vaccine sa mga sisiw para hindi natamaan ng bulutong. Palatandaan. Kabilang sa mga pangkalahatang sintomas ng Fowlpox ang Scabs sa mga lugar na walang balahibo. pamamaga sa mata na may crusting o discharge, pangangati o paghagod ng mukha, pagsugat ng paa o binti, pagbaba ng timbang, anorexia o hindi kumakain, hirap sa paghinga o may open mouth breathing. Paraan ng pag-iwas at panlunas. Pagbabakuna. Edad at least 14 days up. Tusok sa wingweb. Kailangan, after 3 days sa pagbakuna nito, ay may makita kang scab o parang bulutong para siguradong tumalab ang bakuna mo. Pang-apat na sakit. Enteritis. Sanhi. Ang necrotic enteritis ay sanhi ng paglaki ng bituka ng Clostridium perfringens type A at C sa mga batang broiler at kung minsan ay inahing manok. Palatandaan. Ang mga klinikal na palatandaan ay kadalasang napakaikli ng buhay at kadalasan ang tanging senyales ay isang matinding depresyon na sinusundan ng biglang pagtaas ng dami ng namamatay sa kawan. Paraan ng pag-iwas at panlunas. Ang paggamot ay sa pamamagitan ng inuming tubig na may gamot na antimicrobial. Panglimang sakit, fullerosis. Sanhi. Ang puting pagtatae sa manok ay isang palatandaan ng fullerosis na sanhi ng mga microorganismo ng genus na Salmonella. Palatandaan. Ang mga pangunahing sintomas ay ang sumusunod. Ibinaba ang mga pakpak. Pangkalahatang kahinaan, walang gana, mahinang balahibo, likidong puting dumi. Sa mga broiler, ang mga kasukasuan ng mga binti ay namamaga. Paraan ng pag-iwas at panlunas. Ang mga manok ay binibigyan ng mga antibiotics ng grupo ng tetracycline at mga gamot na antimicrobial na may feed. Hinihiwalay ang manok na may sakit upang hindi makahawa sa iba. Pinatnubayang pagsasanay. Tukuyin ang sakit ng bawat poultry animals na nakalagay sa ibaba. Basahin ang mga sintomas bilang patnubay sa iyong pagsagot.
para sa unang sintomas. Matinding depresyon na sinusundan ng biglaang pagkamatay. Ano kaya ang sakit? Tama! Ito ay enteritis. Pangalawa, ibinaba ang mga pakpak. Pangkalahatang kahinaan, mahinang balahibo, likidong puting dumi. Ano kaya ang sakit? Mahusay! Ito ay fullerosis. Pangatlo, kakulangan ng enerhiya, gana at koordinasyon. Purplish discoloration ng iba't ibang bahagi ng katawan. Ano kaya ang sakit? Napakagaling! Ito ay avian flu. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Narito ang mga posibleng sagot. Paghahanda ng natural na gamot bilang lunas sa mga karaniwang sakit. Pagproseso ng pag-unawa. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Ngayon, pag-aralan natin ang listahan
ng mga halamang gamot para sa mga karaniwang sakit ng mga poultry animals at iba pang hayop. Para sa unang halamang gamot, luyang dilaw. Sakit o karamdaman ng hayop. Habag, lagnat, pagtatae, sipon, ubo, tamlay sa pagkain. Parte ng halaman. Ugat o buong halaman. Paraan ng paghahanda. Pakuluan sa tubig at ang sabaw ang ipainom sa hayop. Dami ng gamot. 1 litro sa isang araw sa loob ng 3 araw para sa hayop na may buhay na timbang na 60 hanggang 70 kilo. Pangalawang halamang gamot. Alagaw. Sakit o karamdaman ng hayop. Lagnat at sipon. Parte ng halaman. Dahon at bulaklak. Paraan ng paghahanda. Pakuluan at ipainom ang sabaw. Dami ng gamot. 1/2 tasa, 3 beses sa isang araw sa loob ng 3 araw. Pangatlo, bayabas. Sakit o karamdaman ng hayop. Pagtatae at sipon. Parte ng halaman. Dahon. Paraan ng paghahanda. Pakuluan sa tubig at ipainom. Kung may sugat, ay dikdikin at itapal ito. Dami ng gamot. 1 hanggang 2 baso. 2 hanggang 3 beses sa isang araw sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Kung ipanglalanggas sa sugat ay 3 beses sa isang araw hanggang matuyo ang sugat. Pang-apat, malunggay. Sakit o karamdaman ng hayop. Sipon, lagnat, sugat, kawalan ng gatas. Parte ng halaman. Dahon. Paraan ng paghahanda. Isama sa pagkain, dikdikin at ipahid sa mga sugat. Dami ng gamot. 1 kilo, 3 beses sa isang araw sa loob ng 2 araw. 1 beses kung pagkain. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain ito. Pabaong pagkatuto. Remember me. Tukuyin ang mga karaniwang sakit ng mga poultry animals. Sagutin na natin. Karaniwang sakit. Avian flu, fowl pox, fullerosis, enteritis, pneumonia,
Pagninilay sa pagkatuto. Paano to? Punan ang bawat kahon. Isulat ang mga bagay na nagawa mo na, hindi pa nagagawa, at nais mo pang gawin upang mapangalagaan ang mga poultry animals. Simulan na natin. Para sa unang kahon, aking nagawa. Isulat mo ang iyong sagot. Para sa pangalawang kahon, hindi pa nagagawa. Isulat mo ang iyong sagot. At para sa pangatlong kahon, nais gawin. Isulat ang iyong sagot. Pagtapat-tapatin. Pagtapat-tapatin ang palatandaan ng mga sakit na nasa hanay A sa hanay B. Isulat ang titik ng tamang sagot. Narito ang mga pagpipilian. Para sa unang bilang, ang puting pagtatae sa manok ay isang palatandaan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ito ay E. Fullerosis. Pangalawa, mas laganap ito kapag stress ang mga alaga. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay B. Pneumonia. Pangatlo, ang necrotic enteritis ay sanhi ng paglaki ng bituka ng Clostridium perfringens. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay D. Enteritis. Pang-apat, ito ay nakakahawang sakit ng mga ibon dulot ng avian influenza type A virus. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay A. Avian flu. Panglima, ang paggamot ay sa pamamagitan ng inuming tubig na may gamot na antimicrobial. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay D. Enteritis. Pang-anim, ang bakterya na sanhi ng sakit na ito ay naipapasa sa pamamagitan ng mga itlog at mga bagay na ginagamit sa pag-aalaga. Ano ang tamang sagot? Tama! Ito ay E. Fullerosis. Pang-pito, epekto ito ng bakterya na Mycoplasma galsepticum. Ano ang tamang sagot? Mahusay! Ito ay B. Pneumonia. Pangwalo, isa sa mga palatandaan nito ay ang pagkakaroon ng purplish discoloration ng iba't ibang bahagi ng katawan. Ano ang tamang sagot? Napakagaling! Ito ay A. Avian flu.
Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang mga karaniwang uri at lahi ng poultry animals na makikita sa pamayanan na maaring alagaan. At ang mga karaniwang sakit, sanhi, palatandaan at ang pamamaraan sa pag-iwas at panlunas sa mga sakit ng poultry animals. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag niyong kalimutan, pindutin ang like, share at subscribe.